Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, apektado sa salita ni Atisa Manalo. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Maria Atisa Manalo pa rin tayo ngayon. My God, si Atisa yun nagbabakasyon. Samantalang ang mga iba ay hindi pa rin tumitigil sa pagchika about Atisa Manalo. So, syempre, after nga ma-interview itong si Atisa Manalo dito sa Vice Ganda, noong nakaraang araw, so naging usap-usapan talaga sa social media yung reaction ng mga tao sa kanya, especially yung mga taga Vietnam at Indonesia. So andyan dyan na sinabihan si Atisa na hindi daw makamove on sa nangyayari dito sa Cosmo, sa nangyari sa kanyang Cosmo, at tinawag pa na hindi tunay na reyna dahil nga daw sa nagsasalita daw si Atisa ng kung ano-ano. So, naglabas nga ng statement ang Cosmo team kung saan ay masyadong naging issue at OA na. Diba? So, ito na nga ang sinabi nila. Hi Atisa, we once held a genuine administration for you during Miss Cosmo 2024. So, sinasabi nila na ang genuine daw ng administration ng Miss Cosmo kay Atisa Manalo. And the King Khan team made every effort to capture your most beautiful moment throughout the competition. And then when your journey ended to the top 10, we did feel a sense of regret. And then, however, how follow has shown us and the public that your placement in top 10 was in the pack appropriate a lack of civility in your conduct. Oh my gosh, may ganon. And then sinabi din dito, along with the dishonest statement surrounding an incident that affected others, believe and level irresponsibility and a befitting of the title you hold. Oh. And then, external beauty cannot console inner flows, and this the ultimately dismiss the damage you once presented. Is the session marked by the controversy? You have the proven that the rather fitting runners-up. We wish you continuous physical strength to stand in your own feet and clarify to comfort our conceit. So, yon. Ayun sinabi ng isa sa mga photographer ng sa Cosmo, response about Atisa about the recent noise with Miss Cosmo. Ayan. So, ayan yung statement nun. Well, ang masasabi ko lang, syempre noong Cosmo ay talagang we are excited naman talaga for Atisa Manalo, di ba? Kahit di naman ako, talagang masasabi ko kaya to ni Atisang ipanalo. Pero kasi syempre, at the end of the story, hindi din kasi natin alam kung ano ang gusto ng organization. At ayun nga, di ba, naging resulta si Indonesia ngayong nanalo, tapos top 10 tayo. Yun doon naman sa insidente kay Atisa Manalo, syempre, di ba, nalaman naman natin lahat yon na nagkaroon nga ng collapse doon sa di ba, sa entablado nila. So, siguro, masyado lang nila na misinterpret yung explanation ni Atisa na nagumuho yung stage. Baka ang dating doon sa kanila ay parang grabe naman yung gumuho. Totoo naman may bumaksak at nabaksakan si Atisa. So, ako, para sa akin, maliban si Atisa na nagsalita
regarding doon sa bad experience. Kasi di ba tinuturing na to ni Atisa na isa sa mga bad experience niya ang pagsali niya dito sa Cosmo dahil nga doon sa incidenting yon na natamaan yung paa niya at nagkaroon nga ng problema sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo. So ako, para sa akin ay hindi kumbaga parang bad experience niya yun eh. Kahit sinong tao na nalagyan mo ng ganitong mark para na bad feeling sila, talaga naman magiging bad experience na nila yan. At ayaw na nila mabalikan yan, o ayaw na nilang maalala pa, o ayaw na nila na sa totoo lang, di ba? Kumbaga parang pag kinuwento, anong bad experience mo? Eto, ganito. Kung meron man sisisihin dyan, dapat kung sino yung nagtanong. Oo. Pero kasi, sa totoo lang, wala namang sinabi si Atisa na parang intention niya na sirain ang Cosmo. Diba? Siraan ang Cosmo. Hindi yun ang intention ni Atisa. Ang sinasabi dito ni Atisa, yung experience niya sa pagsali niya sa pageant. And then yung iba, may nagre-react din na ibang beauty queen. Kung talagang beauty queen ka, dapat matuto ka doon sa experience mo, good, mar, or bad. Madaling magsalita ng ganon, pero may mga beauty queens din naman ako naririnig na alam mo yun, nagkukwento din ng mga bad experience nila regarding doon sa pageant. Di ba? May mga ganon eh. So ako, para sa akin, siguro kanya-kanyang lang yan, interpretasyon, kanya-kanyang explanation, pero kasi ang nakakatuwa dito kay Atisa, deadma siya. Oo, deadma si Atisa at ayun, masaya siya. So para sa akin, siguro talagang hindi mo na mapapabalik si Atisa sa Cosmo. And I think sana lang talaga magkaayos pa rin, di ba? So yun, ayun naman yung nakikita ko na sana maintindihan din ng taga-Vietnam kung ano ang sinasabi ni Atisa regarding do sa experience niya about dito sa Cosmo. At sa kahit sino, sana maintindihan yon. Hindi to masamang intention ni Atisa. Kumbaga na pag-usapan lang. At totoo naman na nangyari yun, hindi naman siya gumagawa lang ng kwento. So yes, genuine nga ang organization, pero kung genuine kayo, edi sana wala din kayong reaction. Bakit kasi may reaction pa, di ba? Doon sa sinasabi niya. Kung tingin ninyo, si Atisa ay hindi ka queenly o kaya nga siya runners-up lang, hindi siya nananalong reyna. Kung ganun ang tingin nila, bakit kailangan nyo ding patulan at bakit kailangan nyo pang imensahe? Bakit kailangan nyo pang bigyan pansin? Diba? So, ganun eh, nakakaloka ko iisipin mo. Pero nandoon ako sa part na sana magkaayos at maging magandang memorable na lang sa kanila sa isa't isa ang pagsali ni Atisa at yung pagsali ni Atisa sa Cosmo. Ganon. And then, ayun, so sabi ng mga, bakit daw pagdating daw kay Atisa, tahimik. Pero pagdating naman daw kay US Virgin Island, hindi sila nagre-react sa kwento ni US Virgin Island. Kasi nga, si Atisa lang yung pinag-iinitan nila. Diba? Si Atisa lang yung binibigyan nila lagi ng pansin. Kasi talagang sila kay Atisa. Oo, imbiyar na sila kay Atisa. Lalo na siguro yung sumali si Atisa sa Miss Universe after ng Miss Cosmo. Sumali pa si Atisa sa Miss Universe. And then pagdating sa Miss Universe ay third runner-up pa. So kahit sabihin mo pa runners-up siya, but she's still third runner-up sa Miss Universe na hindi naibigay yun ng Cosmo. And then, pagdating naman dito sa sinasabi naman ng iba na, mas mataas pa nga ang posisyon ng Miss Cosmo more than sa third runner-up sa Miss Universe. Totoo naman, kasi reyna naman siya Cosmo nga siya, di ba? Kung mataas ang quality ng Cosmo, bakit mo ipagkukumpara yung third runner-up doon sa title? Di dapat mag-focus kayo doon sa title, di ba? Kasi title yun, bakit nyo ikukumpara sa third runner-up? Medyo nakakaloka din yan. So, ako, para sa akin, ang Miss Universe is Miss Universe. Once na naging Miss Universe ka, bongga ka. Once na naging third runner-up ka sa Miss Universe o fourth runner-up ka sa Miss Universe,
bongga ka. Kaya nga, di ba, inimbitahan nila ang fourth runner-up sa sa kanilang pageant o fourth runner-up sa Miss Universe, inimbitahan nila o fourth runner-up lang yon, o di ba? So ibig sabihin, iba ang quality talaga ng Miss Universe at hindi nila matatanggi yun kasi once na nang-imbita ka ng fourth runner-up sa Miss Universe, aba, ibig sabihin, Reyna ang tingin mo sa kanya or else meron kang ibang intention, di ba? So, yan. So, Reyna ang tingin mo sa kanya. And then, Atisa Manalo, she's a queen. And then, she talk about herself, about her experience. I think nothing wrong. Kasi hindi naman siya gumagawa ng kwento, hindi naman siya nagsasalita ng pangit, hindi naman niya sinisiraan ng cosmos. So, nandoon lang siya sa part na ina-explain lang niya yung kanyang side. And then, si Atisa naman, sana naman, next time kasi, kung talagang ayaw mo na rin dyan, eh, huwag ka na lang din magsalita regarding sa kanila para hindi ka nababalikan ng bonggang-bongga ng mga taong to. So, yon. Kasi, ang mali din naman kasi dito ni Atisa, tsumika pa siya. Tsumika pa siya. So, yon. So, dead man na sana. Kasi, di ba, parang kaya siya nasisilip kasi lahat ng mga sasabihin niya dyan ay talagang isisilipan siya ng butas. At yun yung nakakalungkot. So yun. But, naiintindihan ko yun lahat. Yung side by side, yung opinion ng bawat isa. But, Atisa Manalo is Atisa Manalo. Miss Cosmo is Miss Cosmo. So, yon. So, parehas lang sila may bad experience na sa isa't isa. So, ang importante dito ay sana mas magkaintindihan at mas maayos nila yung relationship nila at the end of this story. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.